Hi guys. Mama Bingo. Siyempre. Pwede ka bang kumanta ng ano? Gamitin mo yung mic. Aling mic? Yan, gamitin mo yung mic. Ito? Kanta ka na. Only. Hindi, yung Dancing Queen. Gaya mo si Claire. Ha? Tayo ka. Alin? Yung Dancing Queen? Eh, lampas na. Diba? You are my dancing queen, young and clean, only 17. Oh yeah. Ganyan si ano. You can dance, you can jive, having the time of your life. Ooh, see that girl, watch that scene, being the dancing queen. Claire Castro. Videoke contest! Videoke contest! Oh. Kayo dyan ha. Kanta kayo ng Dancing Queen. Video nyo o live sa mga Facebook nyo. Ha? Dancing Queen. Only 17. You can dance. You can jive. Having the time of your life. Nasa ka ba ngayon? Ha? Nasa ka ngayon? Andito kami sa Senate. Naghihintay kami ng session na ang agenda ay whether or not the Senate will proceed with the trial of the impeachment against VP Sara Duterte or dismiss the complaint for lack of jurisdiction pursuant to the Supreme Court decision in Sara Duterte versus House of Representatives. Of course, ng motion for recall ng speaker ninyo at hindi ko alam kung ano po ang expectation nila kasi unanimous naman yung boto ng Supreme Court. Kaya hindi naman nila madiktahan ng Senate. 'Di ba? Sabi nga ni Senate President Chis Escudero sa taas ng kilay, tila ang Kamara de Representante ay nasanay. Sa taas ng kilay. 'Di ba? Hindi po uto-uto si Senate President Chis Escudero. Matalinong tao po 'yan. Nag-UP College of Law din po yan. Kaya, at saka, demokrasya ito, di ba? By the last time I heard demokrasya ito, may upper chamber ang Senate, lower chamber yung House of Reps. Kasalanan ng House of Reps, minadali-dali nila yun. Anong sabi ng Supreme Court? Bad faith ang House of Representatives. Dahil ang naunang 3 complaint noong December 2024 ay inarchive nila. Kumbaga ay kung sa Ilonggo pa ginamos bala. Binaguog nila. Tinago nila. Kumbaga pinail lang nila na parang wala lang action. Ganon. Tapos yung pang-apat, ang pinail nila na inakyat nila sa Senado. Sinabi ng Supreme Court. Yung 3 yun na inarchive, that's already more than the first complaint. Ayon sa ating konstitusyon, isang impeachment complaint lamang ang pwedeng i-file laban sa impeachable officer bawat taon. Kaya kung gusto nila, February 5 o February 6 next year, pwede pa silang magsampa uli ng impeachment complaint versus VP Sara. Siyempre, nagmamadali po si Speaker dahil, siyempre, gusto niyang tumakbong presidente. Di ba? Sa 2028. Kaya lahat ng mga inaugurasyon, ng mga tulay dyan, mga CR, mga basketball court, lahat na yan, papatulan niya ni Romualdez. Sama siya kay BBM. Lahat na yan, pati drainage, pati ano. Paano yung flood control pala? Flood control. Nasaan na pala ang flood control? Saan po kayo tatayo dyan at magpapicture sa flood control? Invisible naman yung mga flood control. Yan. Para manalo si Romualdez, kailangan ma-impeach niya si Sara Duterte. Diba?
Kasi yan naman ang ginagawa niya eh. Di ba sa district niya, wala nga siyang kalaban. Pinadikyo niya. Ay, kayang-kaya naman niya yun. Ba't pa niya pinadikyo? Mario. Ano masabi mo, buong pamilya niya nakaupo ngayon? Ay, nako. Sus mio. Ako nung sinabi ng Supreme Court na hindi ako makaupo, iba na lang ang uupo. May respeto. Dahil grave abuse of discretion din ang COMELEC dahil ako'y dating commissioner. Ay, taos, pikit mata, reflection, taos puso ko pong tinanggap yun with humility na ito po ay isang test of humility sa akin. At naglagay po kami kay Dr. Camille Ilagan bilang bago pong nominee. Anong ginawa ni Speaker Romualdez? Nakaupo na dun sa last day of the session. Nakaupo na po doon. Alam na alam niya na nandun si Dr. Camille Ilagan, ang aming nominee. Kaya representative na kasi na-proclaim na ng COMELEC tsaka nag-oath na sa isang RTC judge. Hindi talaga niya pina-oath. Yan ang sinasabi, yung rules dyan ng House of Reps ay hindi po yan discretionary. Hindi po pwedeng ang speaker ang mag-decide kung kailan niya po yan ipa-follow at kailan niya hindi. Yan ang sinasabi. Kaya sabi ng Supreme Court, mali kayo. Nung may complaint dyan sa impeachment, you did not give a copy to Vice President Sara and you did not give her an opportunity to be heard. Sabi nila, bakit kami magbibigay sa kanya ng opportunity to be heard? Amin-amin lang to Amin-amin lang tong procedure namin. Amin-amin. Kung kailan lang gusto ng speaker gawin niya. In our case, P3PWD, ayaw niya kami paupuin dahil kontra Marcos ako at kontra Romualdez. Hindi niya pina-out ang aming representative. Anong sabi ng Supreme Court? Sabi ng Supreme Court, ang Bill of Rights, o kaya right to due process, ay nandyan po yan. Yan ay katungkulan ng House of Representatives at yan ay karapatan ng nasakdal na Vice President Sara Duterte. Hindi po yan nawawala ang right to due process sa impeachment. Bongga pala itong si Speaker at ang House Congressman dyan Ibig nila sabihin, pag impeachment, sila lang ang Diyos. Sabi nila, hindi na dapat nakikialam ang Supreme Court sa amin. Kasi rules namin ito pambira naman kayo Nandyan nga sa rules nyo, sabi ni Attorney Francisco, yung anak ng yung mismong Francisco versus House of Representatives na landmark case. Nandyan mismo sa rules ng House of Reps na nakalagay the rules of court shall be suppletory in character. Diyan. Ay, hello, ang dami nyo kaya abogado dyan. Hello, nasa napunta yung mga ba nag-bar exam kayo lahat? Mga abogado dyan, mga congressman. Hello, nasa ng Bill of Rights? Wala. Diyan sa House of Representatives, wala ng Bill of Rights. Ganun ba yun? Ano lang bill ang meron dyan? Bill? Yung impeachment ni BBM ano nangyari? Ano impeachment ni BBM? Ano pala nangyari doon, ha? Yung best friend ko nag-file. Si Cardema ba yun? Nag-file? Ano nangyari doon? Hindi ba dapat deliver din yun sa committee at sabihin ng Justice Committee kung sufficient in form and substance? Ano yun nangyari doon? Archive din? Saan? Sabi nga ni Attorney Francisco ng Francisco versus House of Representatives, wala pong katagang archived sa Constitution, sa impeachment. Hindi po yan pwedeng i-archive. Wala pong discretion o leeway ang speaker o ang mga committee dyan na mag-archive ng complaint sa impeachment. Ang nakalagay po dyan, within 10 session days ay dapat po nilang aksyonan yan. Hindi naman nila ginawa yun sa impeachment complaint ni VP Sara. Tapos sasabihin nila, hindi dapat nakikialam ang Supreme Court. Check and balance ito. Bakit ganyan? Co-equal naman kami ng branch. Yun na nga Hello. That's the point. Na-check and balance nga kayo. Kaya ayaw nyo. Gusto nyo checks lang. Checky lang. Kim Jong-un kasi Sino si Kim Jong-un? Sino? Kim Jong-un. Sino? Si Kim Jong-un.
Alam mo na. Si Kim Jong-un daw kasi. Hindi na check and balance kayo. Di ba yan ang demokrasya? Nabi ngayon ng Supreme Court. Shoutout mo, 2,000. Saan na? Ay, nahulog. Pasensya na kayo at sumobra ng kape dito eh. Sumobra ang kape. Shoutout mo, 2,400 Saan? nanonood. Ay, 2,400 ang nanonood. Oy! Art Amante, Olarte Sebastian. Ayan, House of Romualdez, Rayla. Pambira ka naman, Rayla, House of Romualdez. Bioli, Matt Napoleon. Oy! Kumusta na daw si Senator Marcoleta? Mamaya po makikita nyo si Senator Marcoleta in action. In action. Dito po sa Senado. Watching from Hong Kong, Vang Roberts. Wow, watching from Davao. Ay, grabe. Pa-shout out. Watching from San Jose. Hi. Blue Ribbon Committee. Blue Ribbon Committee kay Senator Marcoleta. Yan po ang iimbestiga ng mga graft and corruption ng mga nasa gobyerno. Yan po ang Accountability Committee on Accountability. Yan po. Abangan po ninyo ang action dyan ni Senator Marcoleta. Kasi napaka-serious po niya sa anti-graft at yan po talaga ang magiging busy na committee ni Senator Marcoleta dito sa Senado. Ngayon, balik tayo dun sa impeachment. Ako gigil na gigil dyan eh. Yung sinasabi nila na ano daw, bakit daw ganun? Binaligtad na daw ng Supreme Court ang Francisco versus House of Representatives na siyang landmark case. Si Attorney Francisco na nga nagsabi sa interview niya kay Ses Drilon na hindi po binaligtad ng Supreme Court. Ang Supreme Court po dito sa Duterte ay ayon din sa kanilang ruling sa Francisco versus House of Reps. And what is that? That the House of Representatives should have good faith. Yun, good faith. In this case, wala silang good faith. Dahil, biro mo nga naman, 3 naunang complaint in archive. Kahit na wala naman sa rules yung archive, ay inakyat yung number 4th complaint. Isipin mo, bakit daw? Bakit? Sabi ni Attorney Francisco. Kasi yung unang complaint pa lang ay napakahaba na, 60 pages. Kaya siguro sabi nila, anak ng tinapangkak. Kahaba naman itong babasahin natin. Isa pa, tinanong sila ng Supreme Court, paliwanag kayo, lahat ba sa inyo nabasa itong impeachment complaint bago nyo ito pinirmahan? Nag-committee hearing ba ito? Hindi sinagot. Ayaw ni Romualdez sumagot. Kasi sabi ni Romualdez, bakit ako sasagot? Bakit kami sasagot? Kami yung pinakamataas na sila na daw ang pinakamataas sa usaping impeachment. Wala daw dapat makialam na Supreme Court. Hello! Nasan pala yung Francisco versus House of Representatives na lagi nyo naman kinukot-quote? Saan pala galing yun? Sa buwan? Siya daw ang Supreme Leader eh. Sinong Supreme Leader? May Supreme Leader ba dyan? Pambira naman. Hindi po ito kaharian. Demokrasya po ito. Ano ba itong bayan ko? Dumaan na ako sa after the war, yung mga parents ko nagsimula ng pamilya, yun yung mga lolo nyo. Grabe naman dinaanan digmaan. Tapos na pahinga ng konti, nag-Commonwealth. Tapos tsaka lang naka-elect ng presidente natin. Commonwealth, si Quezon. Tapos nung kay Marcos, martial law. Nung si Marcos na, martial law, ayaw na umalis. Sinabi ko na kasi sa inyo, kayong mga DDS kayo, nabudol kayo. At titigas ng ulo nyo. Sinabi ko na sa inyo, huwag nyo iboto yan si Marcos, kay Lenny na kayo. Kasi pag napupo na dyan si BBM, hindi na yan aalis. O ngayon, sinong ayaw umalis? Si Romualdez ang ayaw umalis. Si BBM talagang wala siya magagawa. Gusto man niya o hindi, talagang aalis siya dyan. Di ba? 2028. Pero ang ayaw umalis, ang pinsan niya na ginawa niya speaker na nag-control ngayon sa budget natin. Kaya ganyan nangyari sa atin. Paano pag na-unconstitutional lang 2025 budget? Ngayon nasa Supreme Court, di ba? Pinapa-declare ng grupo ni Justice Carpio na unconstitutional yung budget na yan.
Ang mangyayari po, magre-revert po yan sa budget before the 2025 budget. Parang reenacted lang. O kaya, pag ito namang gobyerno nyo ay maggastos lang ng gastos, utang ng utang, abay, hindi na yan reenacted dahil magdi-deficit na siya. Abo. Tapos ngayon, sinong bunjing? Napanood mo ma'am yung diba, privilege speech ni Kong Ungab? Oo, ang galing ng privilege speech ni Kong Ungab. Grabe, parang atakihin na siya sa puso. Ay, grabe talaga. O, isa ka pa sa nabudol. Ako daw, Zanzoe Sniper. Ako, adik? Hindi, ikaw adik. Ang boss mo adik. Ako, adik? May adik ba ganito kaganda, oh? Tsaka yung pangako, balanse, oh. Oh. Ang malaki na lipstick ko. Adik ba yung mga ganito? Oh. Tayo mo daw, Senator Bongo. Ang boss mo, adik. Kaya, ang lakas loob mo dito sulat-sulat dyan na adik ako, ha? Kasi adik ka. Sino mga bisitahin mo daw dito ng Senator? Sinong bistahin ko dito? Dami ko bistahin. Lahat yan sila bistahin ko. Senator Bongo, manina yung message na yun. Bibistahin ko si Senator Bongo. Siyempre, nandito ako para kay Senator Marcoleta. Idol ko, di ba? Si Bongo kasi nakatulong sa atin. Ako po, si Rodante Marcoleta, anak na magsasaka. Ang galing talaga nung advertisement na yun. Kaya ako, support talaga ako sa kanya. Si Senator Bongo, yan. Alam mo kasi, si Senator Bongo, nung time ni P. Duterte, wala pong yabang. Napansin ko talaga, wala po siyang yabang. Saka, matulungin talaga siya kasi dumaan nga sa LGU, di ba, nag-administrator. At tumutulong sa mga PWD doon sa kanila sa Davao at kung saan-saan. May nasunugan dyan sa Cebu na PWD, alam ko na pumupunta siya. Kaya, bibisita ako sa kanya. Siyempre, bibisita ko kay Senator Pia Cayetano. Senator Robin. Magkindat-kindat din ako kay Senator Robin. Ewan ko lang kung kilala niya ako. Hindi, pinuri ka niya sa Facebook eh. Talaga? Oo, pinuri tayo nun sa Facebook. Hindi naman kami nag-meet pa. Pero yung brother niya, nakilala ko. Kaya guys, importante talaga itong mga senador eh. Pero tingnan nyo dahil sa kakagawan ni BBM at ang mga tao niya malapit sa kanya, sama na si Romualdez, na pinakidnap, hinuli si Digong. Umalsa ngayon ng Mindanao at mga Duterte supporters. Biro mo, ilan sa oposisyon ang nakapasok? Bongo, Bato, Marcos, Aimee, Villar, Marcos, Villar, Marcoleta, 5. Nauna pa nga si Senator Marcoleta, marami pang boto kaysa kay Aimee. Aimee, 12. 5. Nung panahon ni Duterte, 0 nga yung oposisyon midterm. Yung time nitong tumakbo si Lenny as president, salang nanalo di ba? Salang nanalo ang oposisyon na senador Dulong-dulo pa. Kaya 5. Ano na po yun? Kung sa Bisaya pa, balana. It's an omen. Wala pang pera yan. Kaya, yan, wala pa yung, walang pera yan. Walang botbayig yan. Kaya, ito pong 2028, napaka-ano po nitong laban na ito. Ito ang laban na talagang kung kayo po ay tumulong na kayo ngayon. Kung kayo po ay gustong maliberate na itong ating bansa sa mga magnanakaw na ito, tumulong na po kayo ngayon. Kaya kayong lahat ng mga nabudol, yung mga kasama din, friends din ako na nag-Marcos sana, hindi DDS. Nakawan ngayon ma'am, di na million, billion na. Niwala naman kayo doon. Sabi, pamimigay nila yung Taliano gold nila. Ano nangyari? Siya pa ngayon nagbenta ng gold natin. Bongga. Tayo pa talaga kinunan. Wala kayong makukuha dyan sa kanila. Siyang kukuha. Sila kukuha sa atin. Uubusin nila tayo.
Yung Maharlika, hindi na naririnig. Maharlika, hindi naririnig. Kumukobra yata milyon-milyon ng chairman doon at mga board eh. Mga walang hiya. Ano ba, hindi ba kayo mahiya? Ni wala nga kayong income na pinapasok, wala nga, di nga alam saan yung lagay pera namin eh. Tapos, kukuha pa kayo sweldo nyo? Ba kayo nahiya dyan? No, sabi nga ni BBM, nahiya naman kayo. Ay bay, dapat po eh, mahiya naman tayo. Di ba? Yung ginagawa ng DOJ, fishing expedition. Fishing expedition sa Taal? Oo. Grabe naman itong DOJ oh. Dinosaur At na yata PNP nakuha. eh. Ang dami naman butong nakuha doon sa Taal. Ay, wala nang tawilis doon. Ay, naglipatan na yan tawilis eh. Ay, nanawagan na si Governor Vilma Recto, tigilan nyo na po ang Taal at wala nang makukuhang tawilis ang mga maging isda ala na pong bumibili ng tawilis dahil nang kakakalkal nyo ng mga buto-buto dyan sa Taal. Hindi naman mamatch kung kaninong buto yun. Oh. Buto ng dinosaur. Baka may dinosaur dyan. Ipa-auction natin, $1,000,000 yun. Di ba? Ay, grabe. Murder ng kadaming tao na wala namang nakitang tao. Pwede ba yun? Murder, walang corpus delicti? Teka, ma-review nga criminal law 1. Baka murder ng pedicure. Grabe naman kayo Para na lang talaga diinan nyo na lang lahat ng mga supporters ni Duterte. Didiinan na talaga si Mr. Charlie Ang masaklap, may kasama pa si Gretchen Barreto. Hoy, ilongga nanay niyan ha. Kampi ako dyan. Grabe. Para lang talaga lahat ng supporters ni Sara Duterte ay talagang kung sa Ilonggo pahalitan nila halitan. Talaga naman. Nasa naman ang hustisya dyan? Papailan nyo ng murder. Oo nga, may complainants nga, mga kaanak nga. Nakakaawa naman talaga sila. Pwede ba, tama ba yun? Wala nga kayong bangkay dyan. Tapos pailan nyo ng murder dahil lang sa confession kuno-kuno ni alias Dondon. Yung confession niya, sino ba nag-corroborate ng confession niya? Kapatid niya na convicted din yan ng robbery dahil kitang-kita siya sa CCTV. Siya nag-withdraw ng ATM nung taong pinatay. Tapos sabi ni alias Dondon, utos daw yun ni Mr. Charlie Atong na tingnan ng ATM kung magkano ang napanalo. Pambira. Patayin nyo yung tao, tapos titingnan nyo pa ATM kung magkano Yung Dondon pala, lumaban ng mayor, talo. At oo. Tsaka, ba't siya winidraw? Kaya convicted siya ng robbery. Nanalo. Panalo ba? Talo. Tumakbo daw yung Dondon. Mayor. Yun yung narinig ko sa TV, sabi ni Mr. nag-contribute pa daw siya ng 10, 12 million. Talo. Yun. Sana sa atin na lang kinontribute, no? Oo nga. Ilang... di nang natalo siya ngayon. Ang sabi ng abogado ni Mr. pagkatapos siyang natalo, humingi siya ng 300 million kay Mr. para daw lalayas na lang siya. Kung nanalo pala siya dun, wala pala sanang problema. Kaso natalo siya. Di humingi siyang 300 million ngayon. Ayaw daw, sabi nga ni Attorney Kapunan, naka-record daw yun, yung paghingi. Syempre, hindi binigyan ni Mr. Ayan na ngayon. Sinasabi niya na ang mastermind nitong lahat ng ito ay si Mr. Pero hindi pala ito utusan lang tong taong to, hindi. May sarili siyang empire. May sarili siyang mga, let's say, may security agency siya, negosyo niya yun. Ang daming pera. May sarili, ang dami. Tatakbo ka ba naman, Mayor? Wala kang pera. Sarili mo. Ang dami niyang sasakyan. Mga ganun. Hindi pala ito ordinaryong kapatas. Ganon. Hindi. Mayaman siya. May sarili siyang mga negosyo. Kaya,
Huwag po tayong bang, Pasway. oo, wag tayong, ano tawag doon? Mapaniwala. Dulas-dulas? Oo, wag tayong, basta-basta maniwala sa, kunyari, state witness siya. Sa ngayon, sa ngayon, siya naman talaga pinaka-guilty. Diba? Siya yung nakuna ng CCTV. Yung kapatid niya, nag-withdraw ng pera nung pinatay na tao. Oo. Oy, Bon! Oy, basta buhay pa kami mga DDS. Oy, talagang dapat buhay pa kayo, ha? Matanda pa nga ako sa inyo, dapat buhay pa ako sa 2028. Awa ng Diyos, ha? Sa 28, 70 ka na. Ano? 70 na ako sa 2028. Apelsin niya yung lola nyo, ha? 67 ka ngayon. Mag-birthday ka sa August. Oo. Uy, birthday ko sa August, ha? Shout out nyo naman ako. August 29. Oh. 70 na ba, mga anak? Oo, diba? Yan. Watching from Dubai. Hello. Ayan. Thank you natin yung galing sa Hong Kong. Ay, si Mati pala. OFW friend natin sa Hong Kong na isang cook. Cook siya ng isang expat sa isang multinational bank. Mati, thank you so much sa donation mo ng 3 wheelchair para na rin sa birthday ko. 3 bata ang makikinabang dyan. Lalo na yung may mga cerebral palsy. Thank you, Mati. At guys, welcome na welcome kayo, ha? Na pag may gusto kayong bigyan ng wheelchair o pwede po namin idiretso sa inyo. Kayo na po magbigay. Kaya gusto nyong magbigay ng pang-therapy. Ang pang-therapy po ay 700 plus pamasahe, siguro 1,000. Kayo na rin magbigay sa kanila diretso. Sabihan nyo lang po kami, magpa-facilitate, pero hindi po kami tumatanggap ng cash donations. Tumatanggap lang po kami ng mga ganyan, mga wheelchair, mga baston, mga talking watch, ganyan. Wow, watching from Melbourne. Di pa ako nakapunta dyan. Pero may pamangkin ako dyan sa Sydney. Ganda naman ng Sydney. Calgary, ang lamig dyan, ayoko dyan. Aida, ikaw na lang dyan. Sino yun si Dr. Carl Balita? Si Dr. Carl yung... Bagay daw kami sa Senado. Oy, attorney! Hola! Yung mga taga-Espanya! ¿Cómo estás? Wow! Wow! Bong! Midsayap! Glenda, hello from Japan! Si Ellen, na-meet ko rin from Japan. Ellen! Kailan ang next ikot mo? May schedule ka na ba? Wala pa. Kasi nga, birthday ko eh. Hindi, yung mga out of town lang para alam nila. Galing lang ako ng Negros. Out of town, baka Davao sa September. Mag-announce ako ng meet and greet. Ha, kahit sa mall lang, magkita lang tayo. Yan. Thank you, Teresa. Sa Taiwan, oo, kung meron tayong dyan, malaking grupo, punta ako dyan. Hi, Hermie. Happy birthday to your mother. Wow, Rose Muller. From Switzerland. Hindi pa ako nakapunta dyan. Guys, 1,700 na kayo nagwa-watch. Finish na muna ako kasi baka yung senador natin nandyan na si Senator Marcoleta, ha? Check muna natin. Until our next live, I love you all from Mama Bing.